Sa News Headquarters ng Pilipinas. Action Breaking. Magandang tanghali, ako si Chibo Cobo. Narito ang mga balita sa oras na ito. Ilang residente namang malapit sa Bulkang Mayon ang di naiwasang magpanik dahil sa pagbuga nito ng abo kanina. Kaugnay po niyan, makakausap natin sa kabilang linya si Ron Cortesa, residente po ng Legazpi City. Magandang tanghali sa iyo, Ron. Magandang tanghali din po. Ron, kamusta ngayon ang sitwasyon dyan? Ngayon, normal naman po yung sitwasyon ngayon. Yung Mayon, very clear. Parang wala na yung smoke or yung mushroom cloud or mushroom-like na cloud, parang katulad kanina. Oo. Ron, malapit ka lang ba dyan nakatira? Nasaan ka nung mangyari yung ash puff na ito na tinatawag? Nasa Legazpi City ako mismo, around 47 or 46 kilometers away from Mayon. And what exactly did you see? Ano yung nakita mo? Nakita mo ba talaga siya nung mangyari yon? Yeah, kasi nagmumotor ako papuntang Legazpi. Then, usually kasi, backdraft talaga yung Mayon pag nagdadrive ka along Legazpi. Then, na-notice ko may brownish-gray na clouds, as usual, na hindi yung regular cloud na nakikita mo everyday. Tapos yun, palaki siya ng palaki, mga 400 meters high from the peak na ata yung nakita namin. Yun. At kahit na taga Legazpi City ka, masasabi mo bang first time mo na makakita ng ganitong occurrence, ganitong pangyayari? First time na walang warning, actually. Kasi regular naman yung pagputok niya around every 5 or 4 years. Pero first time ko ma-experience na walang warning or earthquake or kung anong pagsabog. Parang biglang nag-speed lang yung clouds kanina or yung ash kanina. Pero anong klaseng paghahanda yung ina-advise sa inyo na taga dyan, tuwing may mga ganyang mga activities, katulad ngayon, may nag-utos na ba na lumikas o maghanda sakaling may mangyari pang mga susunod na pagputok? As of now, ang advice lang nila is yung sa 6 kilometers danger zone. Yun lang naman naririnig namin kasi walang alert level na tinataas pa dito sa Albay. I think they're very busy to dun sa rescue operations kanina. Right. Pero as of now, wala namang walang ganong advice. Maliban lang sa 6 kilometers danger zone. Nabanggit mo yung rescue operations. May balita bang bago dyan, Ron? Tungkol sa mga nag-survive sa nangyaring ito? Dun sa mga nag-hike dyan sa Mayon na mangyari yan? Parang, as earlier, parang narinig ko 5 casualties. That's right, 5. Oo, 5 na kasi ang naitanang namatay. Meron pa ba ngayon? 5 casualties. And 4 foreigners ata yun. 4 sa 4 na casualties. Sa 5 casualties are foreigners. Okay, Ron, mag-iingat kayo dyan. Maraming salamat. Samantala, nabigay na po ng update ang NDRRMC tungkol sa nangyaring ash puff of phreatic events sa Mount Mayon kanina. Para po sa karagdagang detalye, may live report si Franz Noguera. Franz. Patuloy nga na binabantayan ng FIVOX ang Mayon kung magtutuloy-tuloy ba ang aktibidad nito. Ang ash puff kasi o yung tinatawag ng steam-driven explosion na nangyari kaninang pasado alas 8 ng umaga ay pwedeng precursor o pwedeng isa sa mga senyales ng pagsabog ng bulkan. Paglilinaw lang siya, phreatic event o ash puff ang naganap sa Mayon Volcano ngayong araw ayon sa FIVOX. Ibig sabihin, abo na may taas na 500 meters lamang ang ibinuga ng bulkan at hindi lava. Para lamang daw itong uling na may baga na nabuhusan ng tubig kaya nagbuga ng abo. Posible raw na umulan sa tuktok ng bulkan kaya may tubig na nakaistorbo sa mga maiinit na bato ng bulkan kaya nagbuga ng abo. Kaya naman may build up ng pressure mula sa magma. Sa ngayon, nananatili pa rin sa alert level 0 ang Mayon. Ibig sabihin, wala namang imminent na posibleng mangyaring pagsabog or magmatic eruption dito sa bulkan. Ang ash puff ay normal lamang daw para sa mga bulkan sa bansa. Walang ipinapakitang senyales kadalasan ang bulkan kung magkakaroon nitong ash explosion. Paglilinaw ng FIVOX, may series ng ash puff, pagdami ng volcanic earthquake na naitatala, pamamaga ng slope ng bulkan, at pagkatuyo ng tubig sa mga balon sa paligid ng bulkan bago magkaroon nga ng major eruption na tinatawag natin. Sa ngayon, wala pa naman daw itong naitatala na sumunod na mga ash puff. Kinukumpirma naman ng FIVOX yung mga ulat kung ano nga ba yung naging dahilan ng pagkasawi ng mga turista dyan sa Mayon. Pinapaalalahanan naman ng mga residente na huwag nang pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Posible namang magdulot ng pagkatuyo ng mga dahon ng halaman at puno sa
bulkan yung ibinugang abon nito. November 2010 nang huling naglabas ng lava ang Mayon at May 2010 yung isa sa mga huling ash puff na nangyari dito. Chi? France, Yes? dyan sa press conference, binanggit ba nila yung difference ng, kung pag ash puff, sinasabi nila wala raw senyales. So, hindi mo talaga malalaman kung mangyayari ito. Katulad nung na-interview namin kanina, si Ron, isang residente dyan sa Legazpi City, sinasabi niya na usually meron daw senyales like an earthquake or pero ito raw talagang totally wala silang clue na mangyayari ito. Yes, Chi, ito kasing steam-driven explosion o yung ash puff, wala talaga itong madalas na indikasyon na mangyayari according to PHIVOLCS. Unlike doon sa talagang volcanic, yung magmatic eruption na merong lindol. Ito kasi nasa ibabaw lang ito doon sa halos crater ng vulkan nangyayari itong steam explosion na to. Kaya walang naitatala mga paglindol o kaya pamamaga ng slope ng vulkan. Unlike yung talagang maglalabas ng lava yung vulkan. In that case, France, nagbigay ba ng statement ang PHIVOLCS kung magkakaroon ba ng mas mahigpit na mga patakaran dyan, lalo na sa mga mountaineers, yung mga nag-hike, kung pwede naman pala kahit kailan ay mangyari ang ganitong ash puff? Yan nga, Chi, yung nililinaw ng PHIVOLCS. Sila ay for recommendation lamang. Pero ito yung nire-reiterate nila na lagi, walang at any given time, posible talagang mangyari ang ash puff na yan. At yung mga umaakyat, pumapasok doon sa within the 6-kilometer permanent danger zone, lagi talagang may risk o laging may posibilidad nitong mga steam-driven explosion. Chi? Okay, maraming salamat, France Noguera. Narito naman po ang headlines ngayong Martes. Bulkang Mayon, nagbuga ng makapal na abo, 5 na paulat na patay. Tumatakbong San Jose Tarlac Mayor Rudy Abella patay matapos pagbabarilin sa gitna mismo ng kanyang meeting de avance. Bilang ng mga insidente ng election-related violence, umabot na po sa 58. Tumakas na dating police officer na si Cesar Mancao tuluyan ng inalis sa Witness Protection Program. DOJ naniniwalang may kasabwat si Mancao sa NBI kaya siya nakatakas. At Smart Gilas, wagi kontra Shanghai Sharks ni retired NBA star Yao Ming sa kanilang friendly match. Para pa rin po sa ibang balita, makinig lang sa Radyo 5, 92.3 News FM at i-like ang interaction page sa Facebook. Magbabalik po action breaking makalipas ang 1 oras. Ako si Chibo Cobo, magandang tanghali. Higit sa balita, aksyon!